be brave. You should know your right. Sa malayong gilid ng Pilipinas, sa puso ng karagatan ng kanlurang Pilipinas, matatagpuan ang isang barangay na puno ng buhay at kagandahan. Maligaya kayong inaanyayahan sa Barangay Pag-asa, isang yugto ng kabayanihan at kagitingan sa Municipality of Kalayaan. Ito ang pinakamahirap marating na munisipyo sa buong Pilipinas. Kinalalagyan sa gitna ng karagatan ng kanlurang Pilipinas na pinatatag ng mga taong puno ng pagmamahal sa bayan at determinasyon sa kabila ng mga hamon sa kalikasan. Samahan niyo kami sa paglalakbay patungo sa Barangay Pag-asa, isang lugar na malayo man ngunit malapit sa puso ng bawat Pilipino. For today's video, we will talk about the Universal Declaration of Human Rights, Article 10, which is, everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing. Sa bawat sulok ng mundo, ang bawat tao ay may karapatang magkaroon ng pantay at patas na pandinig sa harap ng batas. The Article 10 of Universal Declaration of Human Rights states that everyone is entitled to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal. Ang ganitong karapatan ay nagbibigay daan sa bawat isa na ipahayag ang kanilang panig, marinig ang kanilang argumento, at makamit ang katarungan na kanilang inaasam. This fundamental of human rights ensures that justice is not only done, but is also seen to be done, fostering trust in the legal system and upholding the principles of democracy and equality. Sa ating pagdinig sa korte, nagkakaroon tayo ng pagkakataong ipagtanggol ang ating mga karapatan at magharap ng katotohanan. Sa ganitong paraan, patuloy nating pinapalakas ang pundasyon ng katarungan at pantay-pantay na pagtrato sa bawat isa. These are the different situations that needs fair trial and justice system. Sa bawat isa sa mga nabanggit na sitwasyon, ang pagkakaroon ng fair justice system ay mahalaga upang mapanatili ang katarungan, pagkapantay-pantay, at tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya. Good morning from Barangay Pag-asa, Municipality of Kalayaan, Palawan, Philippines. Nandito tayo ngayon sa isa sa mga siyam na isla dito sa West Philippine Sea, ang Barangay Pag-asa. Fair justice system para sa mga residente dito sa Barangay Pag-asa. Sa Barangay Pag-asa, kahit na sila ay nasa pinakamahirap na marating na barangay sa Pilipinas, nananatiling buhay ang diwa ng katarungan at pantay-pantay na pagtrato. Sa pamamagitan ng isang patas at tapat na sistema ng katarungan, pinapalakas ng Barangay Pag-asa ang ugnayan ng mga residente at mga otoridad. Sa pagtutulungan ng mga taga-Barangay Pag-asa, ang mga alitan ay nailulusong sa mapayapang paraan na naglalayo sa kanila sa mga gulo at hidwaan. Bawat residente ay may pagkakataon magkaroon ng patas na pandinig sa harap ng mga opisyal ng barangay na nagtitiyak na ang bawat hinaing ay napapakinggan at nagbibigyan ng karampatang lunas. Sa bawat paglubog ng araw sa Barangay Pag-asa, patuloy na umuusbong ang diwa ng katarungan at pagkakaisa sa kabila ng anumang hamon na hinaharap. Sa kanilang hakbang tungo sa patas na sistema ng katarungan, ipinapakita ng Barangay Pag-asa na kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, ang katarungan laging nagtatagumpay. Isa lamang yan sa 30 karapatan ng bawat tao. Kaya naman kung bago ka sa aking channel, available na ang 9 na karapatan ng bawat isa sa atin. Don't forget to like and subscribe para pag-usapan pa natin ang napakaraming karapatan ng bawat isa sa atin. At gaya ng aking laging paalala, alamin mo ang iyong karapatan at maging mabuti sa iyong kapwa. Nandito tayo ngayon sa Barangay Pag-asa, Municipality of Kalayaan at kasama ko ngayon si Lynette Granada mula sa Tourism Office ng Kalayaan. Lynette, ngayon we are actually celebrating volunteerism
this is a program na itinapat ngayong Semana Santa. Lynette, gaano ka nakatagal sa LGU ng Kalayaan? Actually, nag-start ako from OGT, actually 300 hours. Then right after that, nakita ng supervisor ko na maganda naman ang performance ko. As a tourism graduate, na-enjoy mo yung ginagawa mo sa local government, lalo na sa line of tourism? Na-enjoy ko sobrang enjoy. Especially pag nakikita namin yung mga tourist namin, welcome namin na kahit mahaba yung span ng biyahe namin, pag nandito na sila sa isla, like, relief. Kasi nakikita namin sila na masaya sila. Oo, hindi biro yung pagpunta dito sa Barangay Pag-asa, kagaya ng ating nasabi. Ito ay isa sa mga most secluded and remote na municipality sa buong Pilipinas. Mahirap talaga siyang puntahan. It took us 33 hours na boat ride at medyo may mga challenges in the middle ng aming paglalayag na kung saan, syempre, hindi maiiwasan na makakakita tayo ng mga Chinese na mga what do you call this? Chinese vessels. Pero Lynette, sa kabila ng mga pagsubok na to, na kahit very challenging ang pagpunta dito, ano sa tingin mo, paano ito nakakatulong sa'yo as a person, bilang isang empleyado at a very young age? Ito na yung na-expose ka sa mga ganitong gawain, and ano yung tingin mong importance nito? Actually, first year ako, nag-enroll ako, and I was only thinking tourism is as a hospitality industry, which is, magsuserve ng drinks, mag-welcome ng guests, and I never realized na tourism is also part of, kung magbubuo ng isang community, part siya. And as I play along sa OGT ko, I realized na isang greater economic driver yung tourism para ibangon talaga yung economy ng isang community. In terms of having a fair justice, kasi nga sobrang layo ng barangay nito, the only barangay, nag-iisang barangay ng Municipality of Kalayaan. Tingin mo yung mga residente dito ay natatanggap naman nila ang fair justice, ang equal opportunity kahit na nasa remote area sila? Yung LGU is nagsa-stretch pa rin sila ng hand para maabot yung mga local community. Dahil nga maraming challenges naman talaga along the way, and it will never be smooth, but as long as the local government is doing their best para makamit ng bawat tao, makamit ng bawat residente ang equal rights and justice, ay ginagawan lahat nito ng paraan. Anong message mo sa lahat ng mga viewers natin na tingin nila nakakatakot pumunta dito sa Kalayaan? I think yung pinaka as a Filipino, bilang isang Filipino, is nakaka-proud na tumuntong ka dito sa contested place, pero at the same time ang sarap sa feeling na pumunta ka sa mapayapang lugar na feel mo talaga like yung sense pride mo as a Filipino is nakaka-boost. Yes, may patriotic feeling kapag nakatapa ka dito. Thank you very much! Thank you, Ma.